Magandang araw po. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. At ibinahagi po ito ng isa sa ating mga tagapakinig. Pakinggan natin. Kabi-kabilaan ng putukan. Walang humpay. At sunod-sunod na pagsabog ng mga bomba. Kabi-kabilaan. Kung saan-saan nagmumula. Halos wala na kaming matakbuhan. Nais naming lumaban, subalit halos hindi kami makaporma sapagkat kabi-kabilaan ang pagputok ng mga baril. Bilang isang Pilipino, ay nag-aalab ang aking damdamin upang ipagtanggol ang inang bayan mula sa mga dayuhang mananakop. Subalit, tila napapaligiran na kami ng mga kalabang Hapon. Isa-isa nang nagsisipagtumbahan ng aking mga kasama. Kung kaya't lalong nag-alab ang aking damdamin. Tila nawala na ang lahat ng takot na aking nararamdaman. At napalitan na lamang ng galit. Nagpupuyos. Naglalagablab. Punong-puno ng galit. Subalit, nagliliparan pa rin ang mga ligaw na bala. Mga bala na walang sasantuhin. Kahit sino ang matamaan. Dumapa ako. At gumapang sa putikan upang makahanap ng pwesto. At habang ginagapang ko ang laksa-laksang putik, ay nakikita ko ang mga kapwa ko Pilipino. Ang iba'y naghahabulan ng hininga. Mga naliligo sa sariling dugo. Dahil sa tindi ng tama mula sa bala. Nais ko silang tulungan. Subalit, hindi naman ako isang manggagamot. Nang maya-maya pa'y may narinig na naman akong humihingi ng tulong. Saklolo! 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 Pagkalapit ko, kapwa ko din Pilipino. Subalit, napakalaki ng tinamong sugat nito sa dibdib. At sumambulat na ang mga dugo at maging ang mga laman. Na kahit isang dalubhasang manggagamot, ay hindi na siya maisasalba pa. Nang biglang napakapit sa akin ng lalaki. Humawak ito sa aking bisig nang napakahigpit. Kabayan! Kabayan! Tagalog! Huwag mo hayaang makubkubdain ng mga dayuhan. Para sa inang bayan! Para sa susunod na salinlahi! At kasabay nun, ay lalong napakapit sa aking bisig ng napakariin ang kapwa kong Pilipino na yon. Napakahigpit ng hawak niya. At kasunod nun ay bigla na lamang itong nalagutan ng hininga. At dahan-dahan nang bumitaw ang mahigpit na pagkakahawak niya sa aking bisig. Nangingilid ang aking luha.
Nagpupuyos ang aking damdamin. At muli ay gumuhit sa aking gunita ang linya sa ating pambansang awit. Sa mga manlulubig, hindi pasisiil. Napakuyom na lamang ang aking mga kamao sa tindi ng aking galit. Nakita kong nalaglag niya ang mahabang baril sa kanyang gilid. Kung kaya't kagad ko yung kinuha. At ito na ang aking gagamitin. At saka kinuha ko rin ang lahat ng bala mula sa kanya na aking makukuha. At sinubukan kong iniumang sa direksyon na kung saan nanggagaling ang mga pagputok ng baril. Ang baril na gamit namin noong mga panahon yan ay hindi pa yung mga garan na tinatawag. Mas luma pa dun. Sa palagay ko, ay ito ang mga baril na ginamit nung sinaunang gera pa, kung saan kalaban naman ang mga Amerikano. Ganun na ito kaluma. Ito rin ang ginamit namin dati habang nagsasanay pa lamang kami nung kinuha kaming lalok sa pagkasundalo. Mga kalawangin na. Ang iba'y halos pumapalya na. Subalit, mainam na ito upang kahit papano may panglaban. Dahil lugi talaga kung itak at tabak lamang o arnis at ibang patalim pa ang aming bibit-bitin. Muli ay iniligid ko ang aking paningin. Napakaraming nagbuwis ng buhay na Pilipino. May mga humihinga pa. Subalit sa tama na kanilang mga tinamo, ay alam mong hindi na rin sila magtatagal. Napatangis na lamang ako sa bigat ng aking nararamdaman, dala ng matinding galit. Ngunit patuloy naman ako sa paghahanap ng magandang pesto. At sa aking paligid, napakaraming humihingi ng saklolo. Tinatawag ang kanilang mga mahal sa buhay. Humihingi ng tulong. Humihingi ng tawag mula sa Diyos. Nang ilang sandali pa'y bigla akong napalingon nang marinig ko ang isang humihingi ng saklolo. Sapagkat kilalang kilala ko ang boses nito. Pagapang kong sinundan kung saan nagmumula ang boses, gumapang muli ako sa lasak ng putik. Habang hawak ko ang mahabang baril. Paraot parito pa rin ang pagpuputukan ng mga baril. Kung kaya't todo subsub ako upang wag lamang mahagip ng ligaw na bala. Halos mainom ko na ang burak at putik sa kakaiwas lamang sa mga ligaw na bala. Nang maya-maya pa'y tilan nawala ang boses na sinusundan ko. Pinilit kong pakiramdaman ang paligid. Baka sakaling marinig ko pang muli ang boses. Ilang sandali pa'y muli kong narinig ang humihingi ng saklolo na yan. Ngunit sa pagkakataong ito, ay mas mahina na kumpara kanina. Dali-dali akong gumapang hanggang sa matuntun ko na ang pinagmumula ng boses. Pagkatingin ko, ay si Nilo ito. Ang aking kaibigan. Nilo! Nilo! Agad kong sambit. Ngunit pagkakita ko ay sumusuka na ito ng dugo. At halos hindi na ako makilala. Elias? Ikaw ba yan, Elias? Ang lamig. Ang lamig. Sambit ni Nilo.
Elias! Elias! Ipagtanggol mo ang ating bayan. Ipagtanggol mo. Ipagtanggol mo. Nang ilang sandali pa, ay tuluyan ng nalagutan ng hininga. Si Nilo. Nakadilat pa ang kanyang mga mata nang malagutan ng hininga. Ngunit ang huling mga katagang namutawi sa kanyang bibig ay ang pagmamahal pa rin sa inang bayan. Si Nilo ang isa sa mga malalapit kong kaibigan. Bagamat hindi talaga ako taga-Luzon, ay isa siya sa nakipagkaibigan sa akin. Kahit Bisaya pa lamang ang nalalaman kong salita dati. Tubong Leyte kami. At dun din ako ipinanganak. Ngunit nang madestino ang aking ama dito sa Luzon, ay dito na kami tumira. Sa may lalawigan ng Zambales. Mangilan-ngilan pa lamang kaming Bisaya nun dito. Kung kaya't halos wala akong makausap. Si Nilo ang nakipagkaibigan sa akin, kahit hindi ko sila gaanong maunawaan. Naaalala ko pa. Pinagtatawanan pa nila ako nung una. Pero kalaunan ay mga naging magkakaibigan kami. Ngunit ngayon ay nasa harapan ko ang aking kaibigan na wala ng buhay. Matinding pinsala ang kanyang tinamo. Natamaan ng bala. Marubdob na pagmamahal sa inang bayan ang mga huling katagang namutawi sa bibig ng aking kaibigan. Para iyong tuyong dahon na nagsilbi upang magdingas ang nag-aalab na at nagpupuyos kong damdamin. Nagsisigaw ako. Halos hindi ko na maapigilan ang aking damdamin. Galit na galit ako. Kaagad na ikinasa ko ang mahabang baril. At nang makaporma ako ng maayos, ay nagpapatok ako. Nagpapatok ako nang nagpapatok. Bilang ganti sa mga kasamahan kong nasawi. At sinasabayan ko pa yun ng pagsigaw. Hindi ko na alintana. Ngunit naghohoromentado na ako. Nang sa isang iglap, ay bigla na lamang akong tumilapon. Nagkaroon ng napakalakas na pagsabog. At biglang tumigil ang pag-inog ng aking mundo. At tila pumaimbulog ako sa kakaibang lugar. Wala akong ibang marinig. Wala din akong ibang makita. Hanggang sa hindi ko na namalayan kung ano na ang nagiging kaganapan. Hanggang sa namalayan ko na lamang na parang may kumakaladkad sa akin. Marahan ko nang nararamdaman ng paligid. Pakiramdam ko ay may humihila sa akin. Hanggang sa unti-unti kong iminulat ang aking mata. Subalit wala akong maaninagan. Umiikot pa rin ang aking paningin. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. At halos hindi ako makagulapay. Kung kaya't hinayaan ko na lamang. Hinayaan ko na lamang na umiikot ang aking mundo. Hinayaan ko na lamang na hindi ko alam kung anong nagaganap sa paligid. Hinayaan ko na lamang kung saan man ako dalhin ng aking kapalaran. At pabayaan na lamang na magpatangay sa agos ng aking kapalaran. Hayaan na lamang ang tadhana sa kasalukuyang nangyayari.
at maaaring mangyari pa. Nang makarinig ako ng mga boses, mga salitang Ilocano, mga salitang Tagalog, at iba pang lengguwahe na sa Luzon matatagpuan. At bilang isang Bisaya na napadpad sa lugar nito, ay hindi ganun katatas ang aking dila pagdating sa mga salitang nagmumula sa Luzon. Ngunit nauunawaan ko ang ilang mga kataga, lalo na ang Tagalog. Hanggang sa unti-unti nang nanunumbalik ang aking kamalayan. At nang tuluyan ko nang imulat ang aking mga mata, hila-hila ako ng mga kapwa ko Pilipino. Subalit, pagkatingin ko, ang humihila sa akin ay mga katutubo. Namukaan ko agad sila sa pamamagitan ng kanilang panlabas na kaanyuan. Mas maliliit sila kumpara sa pangkaraniwang Pilipino at mga kulot ang kanilang buhok. Mga dumagat. Tama nga ako. Mga katutubo. Nakadaupang palad ko na sila nang minsang magtungo kami sa kabundukang bahagi ng Zambales. Sa pagkakaalam ko, doon sila naninirahan. At nang sumambulat ang kaguluhang nito, maging sila ay naparito na sa patag. At hila-hila na nila ako. Hindi lamang ako, meron pang ibang mga Pilipino at iniligtas nila kami. At dun ko pa lamang tuluyang napagtanto na nasa kalagitnaan na kami ng pagsiklab ng malaking giyera laban sa mga dayuhan. Hindi ko lubusang nauunawaan ang kanilang sinasabi. Ngunit isa lamang ang malinaw. Magkakaiba man ang aming kulay, magkakaiba man ang aming salita, iisa lamang ang nananalaytay sa aming dugo. Ang lahing Pilipino. Naparito ang mga katutubo upang tumulong at ipagtanggol ang inang bayan. Kagaya ko at kagaya rin ng iba pang mga Pilipino na naririto. Doon ay tuluyan ng nanumbalik ang aking kamalayan. Matapos mawala ng ulirat mula sa matinding pagsabog na yun, ay sinubukan kong tumayo. At nang mapansin ng mga katutubo na gusto kong tumayo, ay hinayaan nila ako. Maliban sa mga galos, mga sugat sa bisig at iba pa, ay wala naman akong natamong matinding pinsala. Dinala ako ng mga katutubo sa may paanan ng bundok kung saan maaari kaming makapagtago. Kasama ng iba pang Pilipino na iniligtas nila. Subalit, napakarami ding nagbuwis ng buhay mula sa kanilang mga kasamahan. Sa paanan ng bundok, ay pansamantala kaming nakapagpahinga. Hawak-hawak ko pa din ang mahabang baril na pinulot ko kanina. Himalang hindi ko ito nabitawan matapos akong tumilapon kanina. Sinubukan kong makipag-usap sa mga katutubo, subalit hindi kami nagkakaunawaan. Ako naman ay bukod sa Bisaya, ay natuto naman ako ng salitang Tagalog. Kaya nga lamang, ang wika ng mga katutubo ay hindi din Tagalog. Iba din ang salitang kanilang ginagamit. Hindi ko alam kung Ilocano ba o iba pang salita. Bukod sa akin,
Isa din sa mga nailigtas na mga katutubo ay si Perpekto Luwalhati, isang Tagalog. At dahil tubong Sambales, ay kahit papano'y nauunawaan niya ang ibang salita ng mga katutubo. Siya ang lumalabas na tagasali ng salita sa amin at sa mga katutubo. Bay, buti may nabitbit ka pang baril. Kami, wala na. Naiwan eh. Nabitawan namin pero pasalamat pa din ako dahil buhay pa ako. Sambit ni Perpekto. Oo, parang himala nga kasi nawalan ako ng malay kanina. Buti na lamang at nakasabit sa aking ligang baril na ito. Kaya hindi ko nabitawan. Tugon ko na lamang. Ilang sandali pa'y nagsalita ang mga katutubo. Matapos magsalita, ay wala akong naunawaan ni isa. Bay, ang sabi, maging mapagmatsyag daw sapagkat hindi pa tapos ang laban. Huwag tumagli ka ng kahit na anong ingay. Bulong sa akin ni Perpekto. At dahil doon ay itinikom ko ng aking bibig. Makalipas lamang ang humigit kumulang kalahating oras, nakarinig na kami ng mga pagkaluskusan. Nagsisipagdatingan muli ang mga katutubo mula sa kapatagan. At may hila-hila ulit ang mga ito na iba pang mga kapwa namin Pilipino. Ang karamihan pa ay mga sugatan. Nang biglang nagsalita ang isang nakatatandang katutubo, hindi ko ulit ito nauunawaan. Subalit, tila nag-iba ang kilos ng mga katutubo. Bigla akong binulungan ni Perpekto. Bay, bilisan mo. Paparating na raw ang kalaban. Mapapalaban ulit tayo. Dahil doon ay agad ko nang hinawakan ang aking baril at sumunod sa mga katutubo habang papaakyat sa bundok. Ngunit ilang sandali lamang ay nakarinig na kami ng mga pagsabog, mga pagputok na baril, sunod-sunod. Naririnig na namin ang pagdagundong ng lupa buhat sa mga sasakyan na dala ng mga dayuhan. Sunod-sunod na putok ng baril ang umaalingaw sa paligid. Naririnig ko na lalong lumalakas ang pagdagundong sa paligid. Papalapit pang lalo ang mga kalaban. At ang pagdagundong sa paligid ay tila nang gagaling kung saan-saan. Mukhang napapaligiran na kami. Kung kaya't ikinasa kong muli ang dala kong baril na mahaba. Nang bigla akong tapikin ng isa sa mga katutubo at sininyasan akong sumunod daw ako. Kung kaya't iyon nga ang ginawa namin. Patuloy pa din ang mga katutubo sa pagtakbo, sa paghanap ng magandang pwesto, paket sa bundok. At tinatawag kami, kaya halos payuko kaming tumatakbo habang sumusunod. Mabibilis ang mga katutubo kumpara sa amin. Ngunit mas maigi na ito upang makahanap kami ng maayos na pwesto upang makalaban. Sumusunod lamang kami. Subalit ang pag-uga ng lupa, dala ng mga pagsabog, ay palakas na ng palakas. At ganun din ang kanilang mga sasakyan. Papalapit na ng papalapit. Nang makarating kami sa mataas-taas na pwesto ng bundok na yun, biglang nagsalita ang isang katutubo. Kaagad-agad ay sinabihan kami ni Perpekto upang ipaliwanag ang sinabi ng katutubo. Alisto, at ihandaan ang mga sarili. Lalaban na tayo! Lalaban na tayo! Kung kaya't kanya-kanya na kaming kuble
upang makalaban. Subalit ang matinding suliranin namin ay hindi lahat ay may daladalang baril. Ngunit wala na akong panahon upang makapag-isip pa. Nang makakita na ako ng mga dayuhang sundalo na papasugod sa aming lugar, ay wala nang patumpik-tumpik pa. Agad ko yung pinaputukan. Bagsak ang kalaban. Ngunit sunod-sunod na putok naman ang iginanti ng mga kalaban. Kung kaya't kinakailangan kong muling ikubli ang aking sarili upang hindi matamaan. At isa pa, kinakailangan ko ining lagyan ng bala ang dala kong baril. Isang putok, isang kasa. Muli ay tsumempo ako. Gumapang muli ako upang makahanap ng magandang pwesto. At nang nakakita sa likuran ng isang punong malaki, ay doon ako pumesto. Umakyat pa ako ng bahagya. Nang bigla kong mahagip ng aking paningin ang isang kalabang sundalo na lumiligid papalapit sa aming pinagkukutaan. Kaagad ko yung sinipat. Nang makahanap ng tiyempo, ay saka ko kinalabit ang gatilyo. Bagsak muli ang kalaban. Ngunit kapalit muli nun ay sunod-sunod na putok ang pinakawalan ng kalaban. At sa kasamaang palad, ay natamaan ang iba naming mga kasamahan. Maging ang mga katutubo na tumulong sa amin ay isa-isa nang nalalagas. Dahil doon ay agad kong ikinubli ang aking sarili upang maglagay muli ng bala. Subalit, iilan na lamang ang bala na nasa akin. Paubos na ang bala. At madami pa ang kalaban. Wala na kaming bala. Ngunit wala nang panahon pa upang makapag-isip ng kahit ano, sapagkat papasugod ng mga kalaban. Agad na akong nagpakawala ng putok. Walang humpay ang kaguluhan na ito. Hanggang sa tuluyan na ngang naubusan na ako ng bala. Kinuha ko ang punyal sa aking tagiliran upang panlaban. At kung sino man ang magtatangkang lumapit, ay isasama ko sa hukay. Ang mga katutubo naming kasama, ang panlaban nila ay ang pana at sibat. At nagmumula sila sa matataas na bahagi ng mga puno. Doon sila ay nagpapakawala ng kanilang mga palaso. Panlaban nila sa dayuhan. Ngunit ano ba ang laban ng pana? Laban sa baril at kanyon. Dahil doon ay lalong lumakas ang loob ng mga kalaban. Sapagkat unti-unti na ngang nauubos ang pagputok ng baril mula sa aming panig. Alam na nila na nauubusan na kami ng bala. Wala na kaming panlaban pa. Dahil doon ay lalo kaming napaatras. Ngunit wala na kaming aatrasan pa. Wala na kaming ibang patutunguhan. Nung mga sandaling yun, ay wala na akong ibang nasa isip. Iaalay ko ang aking buhay sa pagtatanggol sa inang bayan. Nang ilang sandali pa, ay inabutan kami ng mga katutubo. Inabutan kami ng sibat at mana upang ipanglaban. Bagamat marunong naman ako magpana, ngunit aaminin ko, ay hindi ako ganun kabihasa kumpara sa mga katutubo. Ngunit mainam na ito upang may panglaban man lamang. Agad akong naglagay ng palaso sa pana at inasinta ang kalaban. Subalit kumubli lamang ito
ay hindi na natamaan. At maging sa kanilang sasakyan ay hindi na ito tumalab. Bagamat nakakapanlumo, lalaban kami hanggang sa huli. Lalaban kami hanggang sa dulo. Ngunit kapansin-pansin na pinanghinaan din ng kalooban ng iba ko pang kasamang mga naroroon. Nang ilang sandali pa, ay lumabas ang isang katutubo. Sa tingin ko, ay mga nasa 30 taong gulang na ang katutubong ito. Ngunit matipuno ang kanyang pangangatawan at tila iginagalang ng kanilang mga kasamahan. Sa tingin ko, ay isa siya sa mga namumuno dito. Sapagkat nung magsalita siya, ay kaagad na nakinig at tumalima ang mga katutubo. Ang lalaking iyon, naglabas iyon ng isang malaking kawayan, iyong nilalagyan ng tubig. Iyong ganong klase ang ginagamit na pansalok dati. At kasunod pa nun, ay naglabas ang lalaki ng palaso. Isinawsaw niya ang palaso sa lagayan ng tubig na yun. Pagkasawsaw ng palaso, ay inilagay niya ang palaso sa pana. Hinatak ng buong lakas at saka pinakawalan ng palaso. Pagkapakawala, biglang bumulagta ang isang sundalong Hapon na nagmamaneho ng kanilang sasakyan. Napatigil ang sasakyan yun. Muli ay isinawsaw ng katutubo ang palaso sa lagayan ng tubig na yun. Ngunit sa pagkakataong ito, ay 3 palaso ang kanyang itinubog doon ng sabay-sabay. At mabilis at biyasang-biyasa na inilagay niya ang 3 palaso sa pana. Pagkasipat ng lalaki, buong persang hinatak muli ang malagomang tali sa pana. At buong lakas na pinakawalan. Sa isang kisap mata, 3 sundalong kalaban ang bumulagta habang ang isa'y nakakubli pa. Bigla akong nabuhayan ng loob ng mga sandaling yun. Bigla akong nagkaroon ng pag-asa. Suminyas ang lalaking yun. Nagayahin namin siya. At isawsaw at ilublob din namin ang duluhan ng palaso at maging ang sibat sa lagayan ng tubig na yun. At ganun nga ang aming ginawa. Itinubog ko ang palasong ibinigay sa akin. Bagamat hindi ako ganun kaasintado pagdating sa pana, ikinarga ko na ang palaso sa pana. Sinubukan kong sipatin. Hinanap ko ang sundalong kalaban na nagmamaniobra ng mortar at pasabog. Nang masipat ko ito, buong lakas kong hinila ang malagomang tali ng pana at buong pwersang pinakawalan nito. Pagkapakawala ko, ay sa isang iglap ay sumambulat ang dibdib ng kalaban. Bumulagta yung nagmamaniobra ng mortar. Isa-isang tumumba ang mga kalaban gamit lamang namin ang mga palaso na yun. Dahil doon ay pumeso na kami malapit sa lagayan ng tubig na yun. Nang maahagit ko sa gilid ng aking paningin, ang isang kalaban na lumiligid-ligid habang gumagapang-gapang pa. Agad akong kumuha ng sibat sa aking gilid. Ngunit isinawsaw ko muna ito sa lagayan. At walang asa-asinta ay binato ko ang sibat. Bumulagta ang Hapon.
habang nakatuhog ang sibat sa kanyang katawan. Isa-isang bumagsak ang mga sumusugod na kalaban. Bagamat may mga natatamaan din sa aming hanay, ngunit hindi na namin yun alintana pa. Hindi na yun hadlang upang mapigilan namin ang puwersang papalapit sa amin. Isa-isang humandusay sa lupa ang mga sundalong kalaban na nagtangkang lumapit sa amin. At napansin din nila yun. Unti-unti silang nababawasan at hindi nila malaman kung saan-saan nagmumula ang aming pagsugod. Sapagkat ang gamit namin ay walang tunog, walang patok. Ngunit isa-isang bumubulagta ang kanilang hanay. Kitang-kita nilang nagsisipagbagsakan ang kanilang mga kakampi. Dahil doon ay unti-unting napatras ang natitirang puwersa ng mga kalaban na sumugod sa amin noong araw na yun. At unti-unti rin pag-atras ng kanilang mga sasakyan. Dahil doon ay napahiyaw ako. Napasigaw kaming lahat dahil napatras namin ang kalaban. Sa kabila ng aming bilang, sa kabila ng pagkaubos ng aming mga baril at bala, sa tulong ng mga katutubo, at ang mga palaso at sibat na ibinigay ng mga katutubo, at ang mahiwagang lagayan ng tubig na yun, napatras namin ang mga manlulupig. Iyan ang dugong nananalaytay sa amin. Dugo ng Pilipino. Ano man ang ating kulay, magkaiba man ang ating mga salita, ngunit iisa ang dugong nananalaytay sa ating mga ugat. Dugo ng Pilipino. Lahi ng magigiting. Sa mga manlulupig, hindi pasisiil. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po nating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga listeners, mga silent listeners po, mga OFW listeners mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po sa pagsuporta po sa ating channel. At sa mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. Ganun din po sa mga writers po natin na tumutulong sa ating channel. Maraming salamat po. At kung hindi po kalabisan, baka pwede pong please don't skip ads po. Napakalaking bagay po sa atin. Napakalaking tulong po sa ating channel. At paki-like na rin po ang ating mga videos para po dagdag po sa algorithm po sa ating channel para lalo po nating mapalaganap ang ating channel. Maraming salamat. Kung maaari din po, pwede pong paki-share po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Jimmy Kua. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. At shoutout din po sa may Samahang Maralita, sa mga tagapakinig po dyan. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Marlon Perez, kay Tito Boy. Salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo, ma'am.
Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Sol Luna. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pag-share po sa ating kwento. Salamat po, boss. At shoutout din po kay Boss Dipred. Boss, maraming salamat po. At kung may time po kayo, bisita lang po sa channel po ni Boss Dipred. Dipred Mystery Files. Magaganda po ang kwento ni Boss Dipred. May time po kayo, bisita lang po sa channel po niya. Shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Marlon Paro. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Malvin Esguera. Boss, shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po sa iyo. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Boss Benji Cayetano. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria. Shoutout po sa inyo. Kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po. Kay Boss Baby Langka, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ariando Tamor, kay Boss Christian Ed, at kay Boss Ferdinand Tamor, dyan po sa May Las Piñas. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Chris. Shoutout po. Shoutout din po sa Marcos family, dyan po sa May Antipolo. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Fernando. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria, kay Boss Baby Langka, shoutout po sa inyo. At kay Ma'am Annabel Apruebo, shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm, dyan po sa May Tawid, Maasin City, Southern Leyte, shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie de Mesa. Ma'am, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Real Mix Vlogs. May time po kayo, bisita na po ang channel po ni Boss Real Mix Vlogs. Shoutout po sa iyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Julie Roel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Roel. Shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa iyo. Boss Liay Estoque, shoutout. Boss Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B, 73 dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimpos Yumi, boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abiliar, may time po kayo, bisita na po sa channel po. Rochelle Abiliar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa iyo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa iyo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fee, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po siya po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Mayo, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa iyo, boss. May time po kayo, bisita na po sa channel. Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa iyo, boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Proxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Miraiza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby,
kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Mslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Mauna, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ng Boss Mary Tales. Ma'am Mirna Boho, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa Kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss DJ and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horsey TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizel Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, sa family po, sa husband niyo po. Boss Camelo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse ang Manuel at Horror Stories, may time po kayo bisita lang sa channel niyo. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erika Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya Swol, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout. Boss Wency 666, shoutout po. Boss John Reyna Zakati, boss, shoutout. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. So, naibigan po ninyo ang ating kwento. Pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.